guys! It's me again and ngayon na ulit ako mag-upload sa aking YouTube and may kasama akong little one. So, kung may mga nakakapanood ng mga previous video ko dati, yung mga tinatakal ko about my pregnancy and my mental health, ngayon ito na siya! Ano siya ngayon? 7 months na siya ngayon. By the way, sa mga hindi pala nakakaalam at hindi nakapanood or hindi, basta yun, yung hindi nakapanood. Pinanganak ko siya ng 8 months. 32 weeks nung pinanganak ko siya. Nag-vlog pa nga ako nun kinabukasan nung anak na ako. Kasi yun nga, watch nyo na lang yung isang video ko kung bakit maaga siyang nanganak. So, ngayon, ito na siya. Yan o. Ang likot na. Ang bibo-bibo. Paikot-ikot na. Tapos pag nakakita ng camera, ay, sobrang happy niya. Akala niya siguro nanonood pa rin siya ng mga palabas. Hindi niya alam yung sarili niya. Tapos pag in-upload ko to, tapos pag medyo malaki na siya, may kita niya yung sarili niya. Yan. Ang daming alam ng nanay niya. So, ayan siya. 7 months na siya ngayon. At cute-cute. Ay, naku, tignan nyo. Naku, parang napala lang pa siya. Ang likot kasi. So, ayun na. Kwento lang naman ako tungkol sa journey ko sa pag-aalaga sa kanya. Kasi, syempre, nung pinanganak ko siya, mas maliit siya. 1.49 lang kasi siya kilogram ng nilabas. Syempre, kapag lumabas yung baby, bumababa yung timbag nila, lalo na siya, naiwan siya sa hospital noon. Kasi naniko siya, na-intubator siya, kaya hindi kaya magkasama. So, syempre, bumaba yung timbang niya, pero nag-aano siya na naiinom pa rin naman niya yun, nafe-feed pa rin niya yung gatas ko, yung breast milk ko noon, kasi nagka-cup-feed sila noon. Nung una syringe, tapos habang nung nawala na yung ano niya, nung una syringe, tapos nagkaroon ng OGT ba yun, yung parang nilalagay sa bibig nila, tapos doon ilalagay yung feed, tapos naka-syringe. Tapos nung tinanggal na yun, pre-practice siya mag-cup feeding, and then after cup feeding, nung pwede ko na siyang buhatin, tapos pumupunta na kami sa hospital noon, pinapractice naman siyang i-latch sa akin para before siya i-discharge is marunong na siyang mag-latch. So, bago rin siya lumabas noon, tinuruan din kami yung mag-asawa na mag-cup-feed, pero mas more on sa akin kasi ako talaga yung mag-aalaga sa kanya. So, based on my experience, medyo mas mahirap yung sa kanya, pero kung comparison, kasi yung eldest ko, si kuya niya is full term yun. And hindi naman ako masyadong nahirapan nun kasi siguro may mga kasama rin kami sa bahay before. Ngayon kasi nung siya na yung pinanganak ko, as in talagang kami na lang mag-asawa. Tapos yun, premature pa siya na nilabas. Kaya medyo mas masailan kasi maliit, sobrang liit niya na nilabas, parang bote lang ng coke na sakto yung size niya noon. Tapos, syempre, lamigin. So, ang payo sa amin ng neonatal niya is a kangaroo mother cage, which is yung KMC, yung nilalagay siya sa dibdib para maramdaman niya yung heat na ako yung magsisilbing human incubator niya, ganun. And then, ayun. Ngayon, kala ko nga, hindi na siya aalis sa ganung posisyon. Yung KMC ko. Apig-pig na. Pero minsan talagang may time talaga na nasa dibdib ko pa rin siya natutulog. Lalo kapag nagising yan ng umaga or madaling araw. Yung madaling araw, natutulog talaga yan sa dibdib ko para lang magtuloy-tuloy yung tulog niya. So, hindi ko alam bakit naging ganyan yung eyes niya. Parang napapatingin kasi siya dun sa red na dot sa phone ko. Ito parang nagaganan. So, yun lang naman. Tapos, abang tumatagal nung pag-aalaga ko. Nung una talaga sobrang hirap. Grabe yung adjustment. Halos wala akong tulog nun kasi parang gusto ko lang siyang titigan. Kasi, alam mo yun, yung parang paranoid ako na baka mamaya, pag nilagay ko sa dibdib ko, malaglag, mga
ganun. Tapos, makalimutan ko magising, hindi ko mapadede, bumagsak yung sugar. Kasi kailangan every 2 to 3 hours na feed sila. Ang ginawa ko nun, meron naman kaming heads up na kailangan ika-feed muna siya bago padedehin. Pero ako, since talagang pagod na ako nun, diretso ko na lang talaga siya ng dede sa akin Pero by the way, bago pala siya ibig dun sa makagraduate dun sa NICU is nagstay pa kami sa taas sa admitting room nila sa pedya. So, para ma-practice kami, which is ako lang yung iwan ako si Roger nag-aasikaso ng mga papers nun para bago kami lumabas. Kailangan i-practice yung latching and feeding. Kailangan bago rin kami lumabas is mag-gain siya ng weight. At least kahit anong grams pa yan, basta pataas, hindi pa baba. Kasi pag pababa, talagang mag-stay talaga kayo dun sa hospital. At good thing lang talaga na in God's will, tumaas siya hanggang nagtuloy-tuloy na. Pero mas mabilis syempre yung pagtaas ng timbang nila. Pagkasama nila yung parents nila. Tsaka yung Unli Latch and AMC. Talagang ang hirap lang ng first months niya. Mga first hanggang third ata. Doon ako nahirapan kasi yung growth spurt. Tapos yung adjustment. Kasi medyo mas malakas yung oyot nito Parang mas clean siya kumpara sa kuya niya. Talagang hindi siya bumibitaw. At talagang parang 24/7 talaga kami. Wala talaga ako nagagawa to the point na sobrang sakit na ng likod ko kasi lagi ko siyang karga. Ngayon, medyo na-adjust naman na kasi napapaiwan na siya sa bed, gumagapang na siya, naglilikod na siya. Pero hindi mo pa rin siya pwede talaga totally iwanan at iasa lang sa kuya niya. 5 years old lang kasi yung kuya niya, nabantayan kasi talagang malikot na. Sobrang likot na niya kung saan na siyang parte ng kwarto na pupunta. Gumagapang siya ng patras. Yun, makulit na siya at mahilig magsusubo ng kung anong madampot. So, yun yung mga milestone niya sa ngayon at nakakatuwa. Although delay man, nakakasabay naman siya. At okay naman siya. Yung okay naman lahat. Ganun. Tapos, malakas magdede. And ngayon, nagsasolid na rin siya. Pero, hindi pa ganun karami. Twice a day. Tapos, rolled oats na may squash and ampalaya. And rolled oats na may apple and banana. Nabili ko lang naman yun. Parang yung mga instant lang. Pero, natry ko na rin siyang lugawan na may malunggay. Kaso, hindi naman all the time magagawa ko yun. Kasi, sabi ko nga sa inyo na wala naman akong katulong kumilos. Kaya may time talaga na nakaka-guilty man, kailangan kong gawin yun. Kailangan ko siyang bigyan ng mga instant minsan. Pero hindi naman siya totally junk food. Organic naman siya. Kaya, ayun. So, yun lang. By the way, gabi na ngayon, nagising lang siya from tulog. Maya matutulog na rin yan. Talagang ganito talaga siya minsan. Ating laro-laro, kailangan ko siyang pagurin para mas magtuloy-tuloy yung tulog niya. And, ayun, yun lang naman. Yun lang. Grabe no, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang nung binablog ko na buntis ako sa kanya. Ngayon, ang laki na, diba? Kaya, alam ko, someday, titignan ko na lang tong video na to at magugulat ako si Elijah, malaki na. Tapos, ang liit-liit pa niya. Dati yung kuya niya yung kasama ko ng video. Ngayon siya na. Tapos silang dalawa. Tapos kami lahat. Oh my gosh. So, yun lang naman, guys. And, stay safe sa lahat po. And good night. Tsaka ko, grabe pala yung breastfeeding. No, talagang nakakagutom talaga siya malala. Yung gutom na talagang mangangatog yung buong katawan mo pag di ka naka-snack or anything or inom. Talagang dapat may baong kang biskuit kahit saan ka magpunta. Kahit yun lang yun sa kamag-anak nyo na malapit. Basta kailangan talagang mayroon kang malalapang anytime na na hindi kayo makakain agad. Ayun, yung lipas ng gutom. Hindi ko naman so far, hindi naman ako nalilipasan. Nalilipasan ako ng few, pero minimake sure ko na nakakakain ako kahit paano ng mga snacks na. So, by the way, yun lang, shinare ko lang yung journey namin mag-mommy. And,
and good night. Everyone, we love you so much. Good night.